The Social Media Lab. Pilipinas, the global test for disinformation. Isang social media capital na naging patient zero ng digital epidemic. Noong 2018, 4 na oras lang tayo sa internet. Ngayong 2026 ang buhay natin ay halos nakamerge na sa digital space. Pero ang nakikita nyo sa feed nyo ay hindi na lang basta posts. It is a manufactured reality. Hihimayin natin kung paano ginagamit ang cellphone mo laban sa iyo, mula sa political dark rooms hanggang sa paborito mong lifestyle vloggers. Hindi ito aksidente. Ito ay disenyo. Alam niyo ba na noong October 2025, umabot na sa 95.8 million ang active social media users sa Pilipinas? Halos 82% ng buong populasyon natin ay nasa digital space. Pero hindi lang tayo social media capital. Sabi ng 2025 Reuters Institute Digital News Report, 67% ng mga Pilipino ang aminadong ang disinformation ay isang malalang problema. Hindi lang ito tungkol sa memes, it's about a manufactured reality. Bago tayo mag-dive, check your notifications. Ilang beses ka na high blood sa comment section ngayong linggo? Ay comment mo yung pinaka-absurd na fake news na nakita mo. Pag-usapan natin yan. Part 1, The Architects, the Elite PR Machine. Mali ang akala natin na ang trolls ay mga tambay lang sa internet cafe. Sabi ni Professor Jonathan Corpus Ong ng University of Massachusetts Amherst. Sa madaling sabi, ang mga mastermind ay hindi tambay, sila ay mga high-level PR and ad strategists. Ginagamit nila ang teknik na pampabenta ng sabon para ibenta ang mga politiko. Gagawa sila ng bitch accounts, mga pages na mukhang inosente, nagpapatawa, o mahilig sa showbiz, pero dahan-dahang isisingit ang political propaganda sa pagitan ng memes. It's a professionalized industry. Ayon sa 2025 Digital Transparency Report, ang industriyang ito sa Pilipinas ay nagkakahalaga na ng bilyon-bilyong piso. In their groundbreaking study, Architects of Network Disinformation, Ong and J.V. Cabañez found that these are upper-middle-class strategists. Imagine, yung commercial tactics na ginagamit para mapabili tayo ng soft drinks, yun din ang ginagamit ng mga strategists para ibenta sa atin ang mga politiko. It's not public service, it's political branding. Sabi ni Professor Ong, they are transposing existing techniques in disinformation to political marketing. Part 2, The Dopamine of Hate, Psychology. Bakit tayo nahuhulog sa bitag? Dahil sa biology. Isang study sa PMC, 2025, ang nagpakita na ang social media algorithms ay binabago ang ating dopamine pathways. Ang algorithms ay hindi moral. Designed sila for profit. Ayon sa research, ang outrage o galit ay nagtitrigger ng mas mabilis na sharing bago pa man tayo makapag-fact check. The Loop. Ang cycle na ito ay hindi aksidente, ito ay isang psychological trap na idinisenyo para panatilihin kang naka-engage sa screen. Sa mundo ng digital media, ang iyong atensyon ay isang produkto, at narito ang blueprint kung paano ito kinukuha. Una, desire, ang kagustuhan. Nagsisimula ito sa natural mong hangad na matuto o maging updated sa mga nangyayari sa paligid. Dalawa, reward seeking, ang pain, makakakita ka ng headline na nangangako ng sagot o revelasyon. Magkiklik ka sa pag-asang mabubusog ang iyong kuryosidad. Tatlo, trigger, ang emosyon. Sa halip na purong impormasyon, ang madadatnan mo ay content na sadyang ginawa para galitin ka o hamunin ang iyong paniniwala. Ang galit ang pinakamalakas na driver ng engagement. 4, action, ang ganti, dito na kumpleto ang loop. Dahil sa bugso ng damdamin, mapipilitan kang mag-comment,
mag-share para mag-rant o mag-tag ng kakilala. Dahil dito, ang isang 30-second TikTok clip na puno ng emosyon ay mas viral kaysa sa isang 3,000-word research paper. Sabi nga sa Science Publishing Group 2025, ang TikTok ay naging key arena for political manipulation dahil sa emotive framing nito. Part 3, The Political Dark Rooms. Paano ito gumagana sa politika? Isang example ay ang negative campaigning via proxy. Imbes na ang kandidato ang umatake, ang mga hidden influencer networks ang gagawa nito. Noong 2022 and 2025 elections, nakita natin ang paggamit ng historical revisionism. Gagawa ng 30-second TikTok videos na may aesthetic filters at emotional music na pinalalabas na ang isang madilim na panahon ay Golden Age. Ayon sa Oxford Internet Institute, ang computational propaganda sa Pilipinas ay gumagamit ng human bot hybrids, totoong tao na nagmamanage ng 50 hanggang 100 fake accounts. Ang goal? Create an illusion of majority. Kapag nakita mong 10,000 ang nag-comment ng agree, iisipin mo na yon ang katotohanan. Part 4, Showbiz and the Weaponization Fandoms. Sa Pilipinas, hindi mo pwedeng ihiwalay ang showbiz sa politika. Ginagamit ng mga disinformation architects ang fandom culture. Example, noong 2022, maraming viral posts ang nag-misquote sa mga sikat na artista para magmukhang pabor sila sa isang kandidato. Bakit ito effective? Sabi ng UP Diliman Sec Department, ang mga Pinoy ay may parasocial relationship sa mga celebrities. Pakiramdam natin ay kaibigan natin sila. Kapag ang paborito mong idol ay naging target ng fake news, hindi ka lang magagalit, magre-react ka. At ang bawat angry, react at share mo ay dagdag engagement na nagpapayaman sa algorithm. Part 5, The Influencer Lifestyle Bait. Ito ang pinaka-dangerous na part, ang mga lifestyle vloggers. Ngayong 2026, lumitaw ang subtle political integration. Isang vlogger na nagtuturo ng cooking o budget travel, ay biglang magsasabi sa dulo, "By the way guys, nakita nyo ba tong project ni Senator? Ang galing no?" Sabi sa 2025 Influencer Marketing Hub Report, 35% ng influencers sa Southeast Asia ang nakakatanggap ng undisclosed political sponsorships. Hindi ito mukhang ad, mukha itong authentic advice mula sa isang kaibigan. Ang tawag dito ay native advertising. Dahil wala kang guard up habang nanonood ng vlogging, mas madaling pumasok ang propaganda sa subconscious mo. Part 6, The Crossover Phenomenon. Hindi lang ito politics. It's showbiz politics. Noong 2022 and 2025 elections, nakita natin ang paggamit ng fandoms. Ayon sa Rappler Fact Checks, ginagamit ang mga misquoted statements ng celebrities para manguto ng mga fans. Bakit? Kasi sa Pilipinas, ang identity natin ay nakadikit sa ating mga idolo. Kapag inatake ang idolo mo, pakiramdam mo ay inatake ka rin. Trolls don't argue with policy, they provoke emotion. Sinisira nila ang shared reality natin para wala na tayong mapagkasunduang katotohanan. Part 7, The AI Frontier and the Profit Motive. Ngayong 2026, may bagong kalaban, Generative AI. Nakakita na tayo ng deepfake audio ng mga leader na nag-uutos ng gulo. Tumaas ng 4,500% ang deepfake-related fraud ayon sa PwC 2025 report. Bakit ito pinapayagan ng platforms? Dahil sa profit. Ang algorithms ay optimized for engagement, not truth. Mas galit ang post, mas maraming ads ang mabibenta.
We are the product and our outrage is the currency. Ang digital warfare na ito ay pinupunduhan ng bawat click natin. Part 8, The Solutions, paano tayo lalaban? Hindi sapat ang fact-checking lang pagkatapos kumalat ng lie. Ang tawag ng mga experts sa UP Manila, 2026, ay proactive prevention o prebunking. Sabi ni Dr. Aristiel Isiptan, kailangan nating bakunahan ang isip natin. Ipakita ang mga tactics ng trolls bago pa sila umatake. It's like building antibodies against lies. Huwag maging bahagi ng machine. Bago mag-click ng share, tanungin. Sino ang nag-post nito? Ano ang makukuha nila pag nagalit ako? May source ba ito nalabas sa TikTok o Facebook? Breaking the machine. Ang Pilipinas ay hindi aksidenteng naging hotspot ng fake news. Ito ay binuo at pinapalakas ng sistema. Pero tandaan, every share feeds the machine. Ang social media ay salamin ng ating atensyon. Sa bawat like mo sa toxic comment, binibigyan mo ng lakas ang sistema. Kung umabot ka sa part na to, I salute you for wanting to be part of the solution. Like this video kung naniniwala kang kailangan natin ng mas matinding digital education. Share this to your family GC, yung GC na puno ng chain messages at fake news. Magsimula tayo ng diskusyong base sa datos, hindi sa galit. Subscribe for part 2, paano mo poprotektahan ang pamilya mo laban sa AI scams. Huwag tayong maging rats sa digital lab na ito. Keep clicking wisely, Pilipinas. Ang katotohanan ay hindi lang trending, ito ay kailangang panindigan. See you in the next deep dive.